Kamakailan lamang ay naging mainit na usapan ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC na isinilbi sa ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Maraming tanong ang lumulutang. May bisa ba ang ICC sa Pilipinas? Sakop pa ba tayo ng jurisdiction nila kahit nag-withdraw na ang Pilipinas? Paano ito nakakaapekto sa ating sovereignty o soberanya? Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang mga legal na konsepto ng jurisdiction, sovereignty, at mga umiiral na batas kaugnay ng International Criminal Court o ICC. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila at dito sa channel na ito, layunin nating gawing malinaw at maintindihan ng bawat Pilipino ang mga isyong legal, local man o international. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang sensitibo at mahalagang usapin. Ang epekto ng arrest warrant mula sa ICC sa Pilipinas at kung paano ito nauugnay sa ating soberanya at batas. Ano nga ba ang ICC at bakit nag-issue ito ng arrest warrant? Ang International Criminal Court ay isang independent international tribunal na nilikha sa ilalim ng Rome Statute of 1998. Ang layunin ng ICC ay upang litisin ang mga kaso ng genocide, war crimes, crimes against humanity, at crimes of aggression. Ang Pilipinas ay naging state party sa Rome Statute noong November 1, 2011, ngunit noong 2019 ito ay formal na nag-withdraw. Kaya ang tanong ng marami sa atin, may bisa pa ba ang ICC sa Pilipinas? Bagamat nag-withdraw na ang Pilipinas mula sa ICC noong 2019, may isang mahalagang prinsipyo ang umiiral. Ang ICC ay may jurisdiction sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang isang bansa. Kaya kahit nag-withdraw na, kung ang sinasabing krimen ay naganap sa pagitan ng 2011 hanggang 2019, pwede pa rin itong imbestigahan at sampahan ng kaso sa ICC. Ayon sa isang desisyon ng Philippine Supreme Court noong 2021, ang withdrawal mula sa Rome Statute ay hindi nakakaalis sa obligasyong makipagtulungan sa mga kasong nasa ilalim ng jurisdiction ng ICC bago ang withdrawal. Marami ang nagtatanong sa atin, hindi ba ito paglabag sa soberanya ng Pilipinas? Ang sovereignty ay nangangahulugang may ganap na kapangyarihan ng isang bansa sa sarili nitong teritoryo. Ngunit kapag pumirma tayo sa mga international treaties, gaya ng Rome Statute, nagbibigay tayo ng pahintulot sa ilang aspeto ng international law na umiiral sa atin, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa human rights at international crimes. Kaya't ang ICC investigation o arrest ay hindi otomatikong paglabag sa sovereignty, kundi bahagi ng commitment natin bilang dating state party. Ano naman ang legal na proseso kapag may ICC warrant? Kapag may arrest warrant mula sa ICC, narito ang mga legal na hakbang. May transmission ng warrant mula sa ICC sa pamamagitan ng Interpol o ng partner governments. Pag-aaral ng lokal na korte kung ito ay alinsunod sa ating legal procedures, pag-coordinate sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs, lalo na kung may diplomatic considerations, at maaaring humiling ang respondent ng judicial review o certiorari sa Korte Suprema para questionin ang validity ng cooperation. Sa ilalim ng Rome Statute, ang state parties ay may obligasyong isuko ang sinumang may warrant of arrest kung ito ay nasa loob ng kanilang jurisdiction, maliban kung may pending local challenge. Ano ang pwedeng i-monitor ng publiko? Bilang mamamayan, pwede nating bantayan ang compliance ng Pilipinas sa international obligations, katulad ng due process ng respondent, legal consistency ng mga kilos ng gobyerno, korte at ahensya,
Tandaan po natin na ito ay hindi lang usaping politika. Ito ay usapin ng batas, soberanya at karapatang pantao. Ang papel ng batas ay magbigay ng katarungan, proteksyon at pananagutan, lokal man o pandaigdigan. Remember to like, share, and subscribe for more clear, concise, and credible legal explainers para sa bawat Pilipinong nagnanais maunawaan ang batas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.